Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. At sa ating channel na ito, Kababalaghan Stories PH. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa sabong. Hindi lamang yon ang narinig ni Mang Rufino sa mga pag-uusap ng kanyang ama't mga tiyuhin, kundi ay meron pa siyang ibang narinig at nagwika ang kanyang tiyuhing si Mang Bartolo at sinabi nitong, "Kung magkaganoon ay sige mga utol, bukas na bukas, pagsabog ng liwanag, aahon tayo sa bundok at muling sasadlok ng tubig sa mutyang ating pinagbabaran upang ipainom sa ating malaaswang na alimbuyogin mo, Kuya Sebastian." Pagsang-ayon ang nooy isinagot ng ama ni Mang Rufino at iba pa sa kanyang mga tiyuhin sa mga sinabing yun ni Mang Bartolo. "Isa lang ang nasisiguro ko ngayon mga utol," ang sabi pa ni Mang Sebastian sa kanyang mga kapatid. "Ano yan, Kuya Sebastian?" ang tanong ni Mang Islaw sa kanya. Napabuntong hininga muna itong si Mang Sebastian bago nagwikang, "Oo, alam kong hindi basta-basta ang panuksukang panabong ng tanyag at mayamang si Mang Agustin, lalo pat usap-usapang meron itong kargadang pampaswerte o mutya sa kanyang panabong. Pero alam kong katulad ng ibang mga nakakabangga ng ating mga panabong, ay magiging karumal-dumal din ang kasasapitan ng kanyang panabong." Ang may paniniguradong sambit ni Mang Sebastian sa kanilang tatlo na parabang nakikita na nga niya ang mangyayari sa salpukan. "Totoo yan, Kuya Sebastian, basta't hanggat nananatiling nasa atin ang mutyang yon. Ang pinakamabisang mutyang pinaghirapan nating makuha sa isang kakaibang, mabangis na nilalang." Ang dugsong namang sambit ng kanyang tiyuhing si Mang Islaw. "Nga pala mga utol, bakit pala kayo pumarito sa aming tahanan at nataon pang nandito kanina si Mang Agustin?" ang tanong ni Mang Sebastian sa kanyang mga kapatid. Kuwan kuya, ang totoo niya ay nakita namin sa dalampasigan ng bangkang dimotor na sinakyan nila Mang Agustin at naglakad sila sa direksyon ng inyong bahay. Kaya't naisip kagad naming ikaw ang sadya ng mga ito, kaya kami nagpasyang pumarito na rin, ang sagot ni Mang Dionisio na siya namang pagsang-ayon ng kanyang dalawang mga kapatid. Sige, Kuya Sebastian. Uuwi na kami at babalik na lang bukas ng umaga dito sa inyong mismong tahanan upang maaga tayong makaahon ng bundok, ang sabi ni Mang Bartolo. At pagkatapos nooy nakita nitong si Mang Rufino magkakasabay-sabay ng papalabas ng kanilang bakod ang kanyang tatlong mga tiyuhin at naiwang mag-isa sa kanilang balkonahe ang kanyang ama. Nakita niya itong naglakad papalapit sa kanyang alagang nakataling panabong na kanyang tinawag na isang malaaswang na alimbuyoging panabong na muo sa isip ni Mang Rufino sundan sa bundok ang kanyang ama't mga tiyuhin upang siya mismo ang makatuklas kung ano nga ba ang lihim ng kanyang ama't mga tiyuhin patungkol sa larong sabong, kung ano ang kanilang sinasabing iniingatang mutya na siyang nagbibigay ng dobleng lakas, dobleng bilis at pagiging agresibo ng kanilang mga panabong sa loob ng sabungan at bakbakan, samantalang sa kabilang banday sa baluarte nila Mang Agustin. Alam mo Carlos, malakas talaga ang kutob kong, masyadong malakas, mabisa at higit sa lahat, delikado ang mutyang ginagamit na pampaswerte nila Sebastian para sa alinmang mga panabong na kanilang dinadala sa loob ng sabungan. Nasabi ko yun dahil halos lahat ng laban ng kanilang mga panabong sa loob ng sabungay, nagbabago ang kilos at mga paraan ng mga ito. Sa pagkikipagsalpukan, nagiging agresibo, masyadong mabilis at malakas. Higit sa lahat ay nagiging karumal-dumal ang nagiging kamatayan ng panabong na makakabangga ng kanilang mga panabong
Kung kaya't ay aminado ako sa aking sariling hindi ko maiiwasang kabahan para sa aking panuksukang panabong, para sa kanyang magiging laban bukas ng hapon. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap sa inumang magtataring si Mang Carlos, sumagot naman ito at sinabi nitong, "Kung ganoon, boss, bakit naisipan niyong ibangga sa isa sa alinmang panabong nila ang iyong mandirigmang panuksukan? Ikayong ikaw pala'y nagdadalawang isip." "Magandang tanong yon, Carlos. Dahil nasa akin. Dahil nasa akin ka. Nasa akin ang isang kilabot na magtatari dito sa probinsyang ito. Kaya't malakas ang aking tiwalang hindi ako o ang aking panabong matatalo ng panabong nila Sebastian. Hindi ba tama ako, Carlos?" Ang sagot ni Mang Agustin sa kanyang magtatari, ngumisi naman si Carlos at nagwi ka sa kanyang, "Yan ang gusto kong marinig, boss. Alam mo bang sa bawat mga sabongerong pinagtatrabahuan ko ang kanilang tiwala sa aking kakayahan ay ang siyang nagiging dahilan upang mas lalo ko pang ginagalingang magkarga ng pulidong tari sa alinmang panabong, boss. Boss Agustin, huwag kang mag-alala dahil ngayon pa lamang ay sinisiguro ko na sa inyong magiging brutal ang magiging kamatayan ng kanilang panabong sa taring ikakarga ko sa iyong panuksukan." Ang nakangising sagot ng magtataring si Mang Carlos kay Mang Agustin, "Sana nga, Carlos. Sana nga ay magkatotoo yung sinasabi mo. Dahil maging ang aking mutyang kargada para sa aking panabong ay hindi ako sigurado kung ito ba'y magkakabisa sa aking panuksukan. Masyadong kampante sina Sebastian na parang sinasabi ng kanilang mga matang sisiw lang ang aking panuksukan." Ang sambit ni Mang Agustin sa kanya o sa kanyang inupahang magtataring, kilabot na si Mang Carlos. Kinaumagahan ng mga panahong yon, nakita na nga nitong si Mang Rupinong dumarating na sa kanilang tahanan. Ang merong mga sakbit na itak sa kanilang mga tagilirang mga tiyuhin niya at ganoon rin ang nakita niya sa kanyang ama. Meron itong sukbit na itak sa kanyang tagiliran. "Tayo na, kuya, sa bundok. Kinakailangan nating agahan," ang sabi kaagad ni Mang Bartolo. "Sige mga utol, tayo na," ang sagot ni Mang Sebastian. Ngunit wala silang kaalam-alam na sila pala'y pinagmamasdan lang noon ni Mang Rupino. Sinundan niya ang mga ito sa bundok na hindi ng mga ito, na hindi nalalaman ng mga ito. "Teka lang, parang may sumusunod sa ating likuran," ang mahinang sabi ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo. Dahilan upang pansamantalang napahinto ang mga ito sa kanilang ginagawang paglalakad at mariin nilang pinagmasdan at pinakikiramdaman ang daang nasa kanilang likuran. "Hayaan mo na yun, utol. Baka naman ay kung anong hayop lang dito sa bundok ang narinig mong yon. Tayo na, magpatuloy na tayo," ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang kapatid. Nagpatuloy silang naglakad patungong bundok sa kanilang ginawang kubo-kubo roon upang magsilbi nilang pahingahan. Muli silang palihim na sinundan ng binatang si Mang Rupino. Ngunit nang akmang muli siyang magtatago sa likuran ng malaking punong nasa gilid ng dahi, ay nahuli siya ng tingin ng kanyang ama't mga tiyuhin. Teka lang, iyo, Rupino. Anong ginagawa mo rito?" Ang gulat na pagkakasabi ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo at isa-isa nilang nilapitan ang Noy. Hindi na alam pa kung ano ang gagawing si Mang Rupino. "Anak Rupino, hindi mo sana kami sinundan dito sa bundok. At saka, bakit mo ginawa ito?" ang tanong sa kanya ng kanyang ama. "Dahil daw patawad po sa inyo, itay. Narinig ko po kasi ang pag-uusap niyo kahapon. Yun pong tungkol sa inyo pong sinasabing lihim na mutyang pampaswerte sa inyo pong mga panabong. Itay, gusto ko pong malaman kung ano po ang bagay na yun." Napaisip at nagkatitigan ang ama't mga tiyuhin ni Mang Rupino nang marinig nila ang mga salitang yun sa kanya. "Anak Rupino, makinig ka. Hindi pa ito ang tamang panahon upang malaman mo yun. Anak, may tamang panahon para doon," ang sabi sa kanya ng kanyang ama. Ngunit, "Kuya Sebastian, ano kaya kung pabayaan na lang natin siya o si Rupino? Total narito na siya."
Tama ang sinabi ni Kuya Bartolo. Kuya Sebastian, Kuya, hindi naman natin siya iba, di ba? Pamangkin natin siya at anak mo siya. Kaya naman ay ayos lang na makita niya ang ating iniingatang mutya. Ang bugsong nasabi kaagad ng kanyang tiyuhing si Mang Islaw sa mga sinabi ni Mang Bartolo kay Mang Sebastian dahil doon napaisip muna itong si Mang Sebastian. Kasunod ay, sige anak Rufino, isasama ka namin sa ating bundok upang magkaroon ka ng mga kasagutan, ng mga tanong sa iyong isipan. Pero anak, mangako ka sa amin na anuman ang makita mo roon ay wag na wag mo itong ipagsasasabi sa mga kaibigan mo. Maliwanag ba anak? Masayang tumango-tango si Mang Rufino at pagkatapos nooy nagpatuloy na silang umakyat sa bundok kasama ang nooy binata pang si Mang Rufino. Pagkarating nila sa kubo-kubong nasa kanilang bundok ay pumasok kaagad sila sa loob noon. Sige na mga utol, Islaw, buksan nyo na ang panara ng ating ginawang underground. At ikaw naman utol Dionisio, ihanda mo na yung garapong paglalagyan natin ng tubig. Parehong sinunod ng dalawang mga kapatid ni Mang Sebastian ang kanyang mga sinabing yon sa kanila. At masyadong namang nagulat itong si Mang Rufino sa kanyang natuklasan ng mismong araw na yon. Dahil meron palang underground sa mismong loob ng kanilang kubo. At merong mga baitang nagsisilbing hagdan pa ibaba sa nasabing underground. Madilim sa loob o sa mismong underground nang silang lahat ay naroroon na, kung kaya't kinakailangan pa nilang gumamit ng isang sinaunang di bateryang flashlight na dala ng kanyang tiyuhing si Mang Bartolo. Itay, ano po yung nakapatong sa isang mesa at parang may kung anong bagay ang nariyan? Ang nagtatakang tanong ni Mang Rufino sa kanyang ama. Hindi naman siya nabigo sa kanyang tanong na yon dahil sa yon ay binigyan ng kasagutan ng kanyang ama. Anak, isa yung bangang merong kasagarang laki o isang sinaunang banga at naglalaman niya ng tubig. At sa tubig na yan ay nakababad ang mutya na aming sinasabi. Ang mutya ng aswang, ng isang mabangis at mapanganib na aswang at aming pinagtulungang magkakapatid na tugisin at patayin sa isang probinsyang kanyang ginambala at pinerwisyo. Nang unay hindi makapaniwala itong si Mang Rufino sa mga sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ngunit nang makita niyang sumandok roon ng tubig sa banga ang kanyang isang tiyuhin at isinalin yun sa kanyang dalang isang maliit na garapon, ay dooy ipinasilip sa kanya ng kanyang ama ang loob ng banga. Hindi, isang bilog na kulay pula at parang nagbabaga at maihahalin tulad sa isang candy. Ang nakalutang sa tubig na nasa loob ng banga. Oo anak, iyan ang bagay na pinanggagalingan ng lakas at kapangyarihan ng isang mataas na uring aswang. Ang tubig na yan anak na nasa garapon at nanggagaling sa loob ng banga ay siyang ipinapainom namin sa bawat panabong na aming dadalhin sa anumang sabungan upang magkaroon ito ng kakaibang bagsik, bilis, tapang at estratehiya sa oras ng bakbakan. Dahil mabisa sa isang panabong ang tubig na pinagbabara ng mutya ng aswang. Ngunit anak, tandaan mo ito, delikado ito sa isang tao sa oras na ito'y kanyang malulon. At mawawalan ito ng bisa pagka ito'y nakita sa loob ng banga ng ibang tao, lalo na ng may-ari ng makakabanggang panabong ng kanyang panabong. Doon pa lamang nagkaroon ng mga kasagutan. Lahat ng mga katanungang gumugulo sa isip ni Mang Rufino. Kaya namin sinadyang gumawa ng isang lihim na underground dito sa loob ng ating kubo para walang sino mang ibang tao ang makapansin sa ating lihim na mutyang ito. Dagdag pang sabi sa kanya ng kanyang ama. Nangako naman ng paulit-ulit sa kanyang ama't mga tiyuhin, itong si Mang Rufino, na hinding-hindi niya sasabihin sa kanino man ang misteryong kanyang nalaman. Meron pa bang tanong na gumugulo sa isip mo anak? Sabihin mo't sasagutin ko. Ang tanong pa sa kanya ng kanyang ama. Itay, yun pong aswang na may-ari ng mutyang ito. Saan po ninyo siya napatay? Sa lugar ng iyong ina, sa kanyang probinsya iho. Ang iyong ina ay nagmula sa angka ng mga manggagamot. Mahusay siyang magpagaling lalo na
sa mga taong inaswang o pininsala ng mga ito. Ngunit isang mataas na uring aswang ang gumambala sa kanilang baryo noon. Lahat ng mga residente sa baryong yun ay nahihirapang tugisin ito. Kung kaya't nagpasya na kaming magkakapatid na galugarin ang pinakang sulok ng gubat kung saan ito nagtatago at nagpapahinga, at dooy matagumpay naming nakorner at napatay ang nilalang na yon hanggang sa kusang iniluwa ng kanyang mabaho at naglalaway na bunganga ang pulang bagay na yan na siyang kanyang mutya, ang mutya ng aswang. Matagal ng panahon namin itong itinago at nito lang ito nagkaroon ng bisa sa anumang dalhin naming mga panabong saan mang sabungan. Pagkatapos na sabihin yan kay Mang Rupino ng kanyang ama o ang mahabang kwentong yon, ay magkakasama na nga silang lahat na umakyat pa itaas sa nasabing kubo at naglakad pabalik sa kanilang baryo. Nasaksihan ni Mang Rupino kung papaanong nagbago ang tindig at tikas ng pinainom ng kanyang ama ng tubig na pinagbabara ng mutya ng aswang, ang pag-aaring panabong ng kanyang amang, isang malaaswang na alimbuyuging panabong. At pagkatapos na "Anak Rupino, maiwan ka rito sa ating bahay. Samahan mo ang iyong ina. Tayo na mga kapatid. Kinakailangan na nga nating pumunta sa baryo nila Mang Agustin." Ang sabi ni Mang Sebastian. Sumakay sila ng bangkang dimotor na pag-aari ng isang magtataring kababaryo nila Mang Sebastian, at nagngangalang si Mang Pilisardo, at siya ring kinuha nilang siyang magkakarga ng tari sa paanan nang nooy alimbuyuging nasa loob na ng bayong at dala ni Mang Sebastian. Pagkarating nila sa baryo at mismong lugar ng salpukan sa baryo nila Mang Agustin, ay bumungad na kaagad sa kanilang paningin ang maraming bilang ng mga mamumusta't mga sabongero, at para bang sila ang kanina pang hinihintay ng mga ito. Hindi pa man sila nakakalapit sa nasabing sabungay, bumungad na kaagad sa kanilang paningin ang magtatari ni Mang Agustin. Nagngangalang si Mang Carlos at ang kanyang among may hawak na isang mataas na uring panuksukang panabong na si Mang Agustin. Una sa lahat, ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa ginawa niyong pagpapaunlak sa aking kagustuhang pagharapin natin ang ating mga panabong. Nga pala, Sebastian, maaari ko bang makita kung anong klaseng panabong ba ang naisip mong ibangga sa aking panuksukang ito? Ang pambungad na pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanilang lima, mabilis namang sinunod yun ni Mang Sebastian. Marahang inilalabas na nga ni Mang Sebastian sa loob ng kanyang dalang bayong ang kanyang panabong, at doy nagwawala kaagad sa kamay ni Mang Agustin ang kanyang panuksukang panabong nang makita nito ang nooy malaaswang na alimbuyuging panabong excuse me po, na nakapagtatakay. Parang bigla na lamang itong naging kalmado sa kamay ni Mang Sebastian. Isa palang alimbuyuging panabong yang dala nyo, Sebastian. At parang bang gustong-gusto na yang birahin itong aking panuksukan. Paano, Sebastian? Tayo na, sa loob ng aming sabungan. Ang hamon ni Mang Agustin kay Mang Sebastian. Sige po, Mang Agustin. Kaibigang Pilisardo, tayo na sa loob ng maingay at magulong sabungang ito. Ang sabi ni Mang Sebastian sa kanyang kinuhang magtataring kababaryo na siyang magkakarga ng tari sa paanan ng kanyang panabong. Ano kayang meron, Carlos, sa kanilang alimbuyuging panabong? Ang tanong ni Mang Agustin sa kanyang kinuhang magtatari. Sumagot naman ito at sinabing, Boss Agustin, bakit nyo nasabi at naitanong yan? Dahil kalmado pa rin sila at hindi man lang sila kakikitaan ng pagkasindak para sa kanilang dalang alimbuyugin. Hindi ko sila nakitang nag-alala o natakot sa aking panuksukan, sa halip ay para bang sinasabi ng kanilang mga matang sisiw lang ang aking panuksukang ito. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan, boss. Wala ka bang tiwala sa iyong panabong at sa akin ay isang kilabot na magtatari ngayon? Ngayon pa lang, boss, ay sinisiguro ko sa iyong biyag na ang kanilang mahina't lalamya-lamyang alimbuyuging panabong. At maghanda ka na kaagad, boss.
ng mamahaling alak. Dahil magiging pulutan natin mamaya ang alimbuyuging panabong ng sabongerong yan o ng mga sabongerong yan. Medyo naibsa naman ang pagkabahala ni Mang Agustin nang marinig niya ang pagkahambog. Nang marinig niya ang may pagkahambog na pagkakasabing yun ng kanyang kinuhang kilabot na magtataring si Mang Carlos. Hanggang sa sila'y makapasok na nga sa may maingay na bulong-bulungang loob at labas ng sabungan. Wala nang sinayang pang mga oras at pagkakataon. Ang mga namamahala ng sabungan ng baryo at Kristo at sentensyador ng sabungan dahil pinakargahan kaagad ng mga ito ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong. Pulido't maayos na kinargahan ng kilabot na magtataring si Mang Carlos ang kaliwang paanan ng nasabing panuksukang panabong, at ganoon din ang makikitang ginagawa ng magtataring si Mang Pilisardo. Maayos nito't matagumpay na naikarga ang matalas at kumikintab sa talim na tari sa kaliwang paanan ng malaaswang na alimbuyuging panabong, habang abala ang Kristo't mga namamahala ng sabungan ng nasabing baryong yon para sa mga perang pusta. At nang makumpleto na nga ang mga perang pustay, pinagharap na nga sina Mang Sebastian at Mang Agustin sa gitnang bahagi ng sabungan ng sentensyador ng sabungan. Nagsigawan ang mga mamamustat, mga sabongero, nang makita nilang nagwawala na sa kamay ni Mang Agustin ang kanyang brusko at agresibong panuksukan, na para bang apurado na itong tudasin kaagad ang alimbuyuging panabong na hawak ng buong ingat ni Mang Sebastian. Naway pamalo sa akin, Sebastian, ang inyong alimbuyuging panabong na yan. Ang magandang laban ngayong araw na ito, ang sabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap na si Mang Sebastian. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, "Hindi ko po may papangako sa iyo yan, Mang Agustin. Pero sa tingin ko po, yun po ang mangyayari at masasaksihan nating lahat." Medyo kumulubot ang balat sa noo itong si Mang Agustin nang marinig niya ang mga isinagot sa kanyang yon. Nang nooy makikitang nakatayong may hawak na alimbuyugin at kalmadong si Mang Sebastian, at parang nahahambugan itong si Mang Agustin sa kanya. Ilang sandali pa'y nagsigawan ng mga mamamusta at mga sabongero, at paulit-ulit ng mga itong sinasabing tanggalin na kaagad ang mga kaluban ng mga tari at bitawan na ang dalawang mga panabong. At pagkatapos na maalisan ng mga kaluban ng mga tari ang mga ito, pinagharap nila ang mga ito o kinareho sunod-sunod na mga malalakas na mga pagtuka galing sa panuksukang panabong ni Mang Agustin. Ang ginawa nito sa ulo ng mahinang alimbuyugin, at nang ang alimbuyuging panabong na ni Mang Sebastian ang binigyan ng sentensyador ng pagkakataon na gumanti ng pagtuka sa kanyang makakatunggaling panuksukang panabong, ay halos mapunit ang balat sa ulo at pisngi ng panuksukang panabong. Dahil sa ayaw itong bitawan ng pagkakakapit ng tuka ng alimbuyugin, dahilan upang marahan na nga nilang pagkasabay na ibinaba at binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Pagpagsak ng mga paa ng alimbuyuging panabong sa lupay, dinaluhong kaagad ito at pinalo sa kanyang katawan ng panuksukang panabong. Naglikha ng nakabibinging ingay ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Nagsigawan ang mga ito, talsik kaagad at lumagapak pa bago bumagsak sa lupang nasa gilid o harang ng sabungan ang alimbuyuging panabong. At inisip kaagad ng lahat ng mga taong matatalo na ito, o di kaya ito'y tatakbo na sa laban, dahil sa ito'y makikitang hirap ng tumayo, na para bang ito'y napuruhan ng kargadang tari galing sa panuksukang panabong. Muling pamusturat, bumuelo at lumipad papalapit sa nanghihinang alimbuyugin ang napaka-agresibong panuksukan. Ngunit lahat ng mga pagpalo nito sa alimbuyugin ay sumablay o tumama lang sa hangin, sapagkat nakapagtatakang bigla na lamang na naging mabalasik at bumilis ang mga kilos at mga pag-iwas ng alimbuyuging panabong. At nang magkaroon ito ng pagkakataong gumanti ng mga pagpalo sa nasabing nooy nakatalikod sa kanyang panuksukang panabong, ay isang brutal, kalunos-lunos at nakakatakot na kamatayan sa taring nakakarga sa alimbuyugin ang nasaksihan ng lahat ng mga tao o sa nasabing baryo. Ang naging kalunos-lunos
na sinapit na kamatayan ng panuksukang Panabong dahil nagkaroong bigla ng hindi inaasahang bilis, lakas at kakaibang tapang at mga estratehiya sa bakbakan ng malaaswang na alimbuyuging Panabong. Walang kahirap-hirap nitong winakwak matapos na butasin ng kanyang kargadang tari ang katawan ng panuksukan, dahilan upang mangalat na sa sahig ng sabungan at sumampulat ang kanyang mga putol-putol na mga bituka. Binasag pa ng alimbuyugin ang kanyang ulo. Pinutol-putol ng kanyang kargadang tari ang mga daliri ng panuksukan at ang kanyang leeg ay halos humiwalay na sa kanyang ulo, dahilan ng kanyang naging karumal-dumal na kamatayan. Hindi. Anong klaseng Panabong yan? Napaka-agresibo at parang hindi man lang napapagod. Ayaw niya pang tantanan ng panuksukan na kahit ay patay na ito, pinapalo-palo pa rin niya ito. Ang sabi ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan, maging ang sentensyador ay nahihirapang pigilan at ilayo ang alimbuyugin sa panuksukan. Wala nang hininga ang panuksukang Panabong, ngunit kumalma lamang ito o ang nasabing alimbuyuging Panabong at kanyang nilubayan ang panuksukan nang lumapit sa alimbuyugin si Mang Sebastian at marahan niyang kinuha ang kanyang alimbuyuging Panabong at nang nasa kanyang kamay na ang nasabing alimbuyuging Panabong ay doon pa lamang ito muling naging kalmado. Anong ibig sabihin nito, Carlos? Hindi umubra sa kanilang alimbuyugin ang aking matagal nang mutyang inilagay sa aking panuksukan. Nabaliwala rin ang iyong pagiging kilabot na magtatari. Higit sa lahat, ay masyado pa akong napahiya dito mismo sa aming sariling sabungan. Ang nooy pigil ang galit na nararamdamang pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanyang kaharap na magtataring, si Mang Carlos, habang hawak niya ang kanyang kaawa-awang patay ng panuksukan. Boss, pasensya ka na. Ang totoo ay maging ako rin ay hindi ay katulad mo ang nararamdaman. Ngayon lamang ito nangyari sa lahat ng aking mga kinakabitan ng taring, mga Panabong. Pasensya ka na, boss. Ang nauutal naman at nahihiyang sagot sa kanya ng kanyang magtataring si Mang Carlos. At dahil sa panalo ang ni isang tusok ng tari ay walang makita ang sentensyador sa katawan ng alimbuyugin, kung kaya't pasigaw nitong idiniklarang panalo ang malaswang na alimbuyuging Panabong nila Mang Sebastian. Banaag ng matinding saya si Mang Sebastian, maging ang mga sabongero at mga mamumustang pumusta at nagtiwala sa kanilang alimbuyuging Panabong. Hiyang-hiya namang humarap kina Mang Sebastian ang dalawang mag-aamong sina Mang Agustin upang ibigay kina Mang Sebastian ang kanilang natalong panuksukang Panabong. At pagkatapos ng labang yon at makuha nila ang kanilang mga perang ipinusta at naipanalo, ay nagpasya na nga silang bumalik sa kanilang mismong baryo, sakay ng bangkang dimotor na pag-aari ng kanilang kinuhang magtatari at kabaryong si Mang Pilisardo. Samantalang ang sabong sa nasabing baryong yon ay nagpatuloy at nang sila'y makarating sa mismong loob ng nasasakupang bakuran ng tahanan nila Mang Sebastian, ay nagplano kaagad silang 5 na ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanilang alimbuyuging Panabong. Masayang ibinalita nila Mang Sebastian sa kanyang asawa at anak na si Mang Rufino ang pagkapanalo ng kanilang Panabong matapos na mailagay ni Mang Sebastian sa loob ng kanyang kulungan ang kanyang alimbuyugin. Ngunit may sinabi sa kanya ang kanyang minamahal na asawa na pagkaalis nila upang pamuntang sabungan sa baryo nila Mang Agustin ay may mga bisitang dumating sa kanilang tahanan at mga sabongero ang mga ito. Nasa 5 ang mga bilang ng mga mamang yon. At ayon sa kanyang asawa ay hinanap nila si Mang Sebastian upang sana'y sabihin sa kanyang ibabangga nila ang Panabong na isang kasilihin at pag-aari ng isa pang kilalang sabongero noon at nagngangalang si Boss Remedio. Mga boss, pansamantala ko pong pinuputol ang ating magandang kwentong ito upang bigyan ng daan ang iba pa nating mga nakahandang mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyo pong suporta sa ating channel na ito, sa Mundo ng Misteryo at sa channel na ito, Kababalaghan PH. Shoutout po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong palagi.